Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Magandang gabi po sa inyong lahat. Malugod na paanyaya sa inyo dito sa ating Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line. Kasama natin sa gabing ito ang Consuming Fire Radio Ministry at tayo po ay broadcasted globally sa gabing ito. Nasa portion na po tayo ng pagpapahiwatig ng banal na salita. Bago po tayo dumako sa banal na salita, ay tinatawagan ko si Sister Lai upang magbukas ng panalangin. Good evening, everybody. Mahal na Panginoon, Diyos Ama, kami po ay nagpapasalamat sa gabing ito sapagkat muli niyo na naman po kami binigyan ng pagkakataon na makapagsama-sama sa prayer line na ito upang makapagbigay papuri sa inyo, Panginoon. At bilang taas ng mga panalangin po ng aming mga kapatid sa pananampalataya, at nawa ang gabing ito ay isang gabing kaaya-aya mula para sa inyong paningin, Panginoon. Kami po nawa ay magkaroon ng isang bukas na puso, malinis na puso, bukas na tainga at bukas na kaisipan upang tumanggap na muli sa bago ninyong ituturo sa amin para sa gabing ito. Lahat po ng mga dadalo sa gabing ito nawa ay magkaroon din ng pagkakataon na makapagbigay ng panahon upang makapiling din po kayo, Panginoon, sa gabing ito. Ito po ang aming samo at dalangin. Basbasan niyo po ang salita na ibabahagi ngayong gabi na ito ng aming kapatid. Ito po ang aming samo at dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat, Sister Lai. At tayo po ay dumako sa 1 Korinto 16, versikulo 22. Nariyan na po ba kayo? Nasasabi doon, kung ang sinuman ay hindi umiibig sa Panginoon, ay maging takwil siya. Maranatha. Dumating ka nawa, Panginoon namin. Hallelujah. Sa bubong ng Kapitolyo ng Estados Unidos ay may sulat na ganito: one far-off event towards which all creation move. Sa Tagalog, isang malayong pangyayaring paruroonan ng buong sangnilikha. Hallelujah. Hindi maiiwasan ng bawat isang bumabasa ng bagong tipan na ang mga unang mananampalataya ay may lubos na katiyakang si Kristo ay babalik habang sila'y nabubuhay pa. Ngunit nang mamatay ang marami sa kanila at hindi natupad ang kanilang pag-asa, mayroon sa mga naiwan ang pinanghinaan ng pananampalataya. Iyan ang isang dahilan kung bakit sa mga sulat ni Apostol Pablo ay ipinagtanggol niya ang muling pagparito ni Kristo. Halos 2,000 taon na ang nakaraan at hindi pa rin nagkakatotoo ang pangakong iyan. Ang pagbabalik ba ni Kristo ay isang doktrina lamang ng Iglesia at hindi literal na mangyayari? Ito kaya ay isang simbolo lamang na may ibang bagay na tinutukoy? Iyan marahil ang dahilan kung bakit
sa ibang salin ng Biblia ay may isang salitang hindi isinama o isinalin ng mga nagsalin. Ang salitang Maranatha. Salamat at isinama na ito sa salin ng Pilipino na mababasa sa unang Korinto 16, talatang 22. Ito ay isang salitang Arameo at sa maraming salin sa ibang wika ay isinalin na ang kahulugan nito. Ngunit kung pag-iisipan natin, ang mga taga-Korinto ay hindi Arameo, ang wika kundi Grego. Ngunit sa kabila niyan ay isang salitang Arameo isinulat ni Pablo. Isang salitang banyaga para sa kanila. Kung paanong iyon ay banyaga rin para sa atin. Iyan ay hindi naging hadlang sa dakilang apostol. Maranatha, ang literal na kahulugan ay darating ang Panginoon. Para sa mga unang Kristiyano, ito ay isang paraan ng pagbabatian, ngunit parang nakalimutan ito ng ibang mananampalataya sa Korinto. Kaya't ipinaalala sa kanila ni Pablo na iyon ay mangyayari. Sulat niya, sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Maranatha, dumating ka nawa, Panginoon namin. At dahil darating ang Panginoon, magiging kasumpa-sumpa ang mga taong walang pananampalataya sa Kanya, sapagkat gugulin nila ang kawalang hanggang sa impyerno. Sa ganyang pagbabatian ng mga unang Kristiyano, sumisigla at lumalakas ang kanilang loob, sapagkat sa kabila ng pagsubok ay ang katiyakang babalik si Kristong Panginoon. Ngayon ay kailangan nating lalong matuklasan ang kahalagahan ng Maranatha. Sa gitna ng walang kapantay na paghihirap, kaguluhan, at kawalang katiyakan ay may isang nagniningning na katotohanan. Si Kristo Jesus ay babalik upang hanguin sa lahat ng paghihirap ang bawat isang nagtitiwala sa Kanya. May katapusan ang paghihirap at ang kapalit ay isang walang kaparis na kaligayahan. Ikaw ba ay nananabik sa Kanyang pagbabalik? Opo, si Jesus ay babalik. Maranatha. Dumako tayo sa unang Tesalonica 4, versikulo 13 hanggang 18. Nariyan na po kayo. Sa unang Tesalonia, versikulo 4, talatang 4, versikulo 13 na nasasabi doon, ngunit hindi namin ibig na kayo'y di makaalam, mga kapatid, tungkol sa nangatutulog, upang kayo'y huwag mga lumbay, na gaya ng mga iba na walang pag-asa. Sapagkat kung tayo'y nagsisisampalataya, si Kristo ay namatay at nabuhay na muli, ay gayon din naman ang nangatutulog kay Jesus ay dadalhin ng Diyos na kasama niya. Sapagkat ito'y sinasabi namin sa inyo sa salita ng Panginoon na tayong nangabubuhay, nangatitira hanggang sa pagparito ng Panginoon, ay hindi tayo mga uuna sa anumang paraan
nangatutulog. Sapagkat ang Panginoon din ang bababang mula sa langit na may isang sigaw, may tinig ng arkanghel at may pakakak ng Diyos. At ang nangamatay kay Kristo ang unang mga bubuhay na muli. Kung magkagayon tayong nangabubuhay na nangatitira at aagawing kasama nila sa mga alapaap upang salubungin ang Panginoon sa langit. At sa ganito'y nasa Panginoon tayo magpakailanman. Kaya't mga ngaliwan kayo sa isa't isa ng mga salitang ito. Hallelujah! Kung ito nga po ang nangyayari sa atin, dapat ay magsisi na nga tayo, o kung hindi ay madaling paririyan ang Diyos at babakahin niya sila ng tabak ng kanyang bibig. Hallelujah! Ito po ang maikling bahagi na aking ibinahagi sa inyo, ang napakaikling ano bang tawag dito? Salita na nanggaling sa unang Korinto 16, versikulo 22, at gayon din po sa unang Tesalonica 4, versikulo 13 hanggang 18. Nawa ay napakinggan nyo ito at maaari nyong balikan ang mga versikulong iyon upang gayon nga po ay maintindihan natin ang mga sinasabi sa atin ng ating Panginoon sa gabing ito. At tayo po ay dadako na sa mga prayer request sa gabing ito. At kung sino man po ang nasa prayer line ay nakabukas ang ating linya. Hallelujah. Sino po ang nasa linya sa gabing ito? Andyan po si Sister Connie. Right. 646. Yes, Pastor Marina. Oh, hi, Sister Connie. Ano ang mga prayer request or testimony natin or praise report? I just nagpapasalamat ako sa Panginoon. Pinagpapasalamatan ko ang Panginoon dahil siya ay matapat at ang hirap magsalita ng Tagalog. English, Taglis. Ang faithfulness ni Lord, lalong-lalo sa ating mga anak, yung may ginawa ang Panginoon na magandang gift para sa anak ko, at saka nagpapasalamat ako na ginagabayan ng Panginoon ang anak ko. Sa testimony ito, ang anak ko kasi nagkaroon ng car accident. It was more than a year ago, nasaktan siya, saka yung kanyang sasakyan ay natutal kasi ang kabangga sa kanya ay lasing. So naging mahabang panahon yung kanilang mga hearing sa patungkol doon sa aksidente. At yung anak ko,
ah, nagpa-physical therapy, nagpa-doktor, ganon-ganon. Marami din siyang mga naramdaman, mga sakit sa katawan, pero hindi na siyang makatagal na palagi na lang nagpunta sa doktor at nagpa-physical therapy, kaya nagdesisyon ng anak ko na magtatrabaho siya. So sabi ng kanyang lawyer, huwag daw siya magtrabaho, patuloy siyang magpunta sa doktor at saka sa physical therapist. Sabi ng anak ko na kaya naman na niya magtrabaho, ayaw daw niyang mabuhay sa kasinungalingan. Ayaw daw niyang magkunyari na masakit pa rin yung kanyang likod. Sabi ng anak ko, hindi daw siya magkakaroon ng katahimikan pag ganyan na nabubuhay sa kasinungalingan. Kaya gusto niya maging matapat na kaya sinabihan siya ng lawyer niya, hindi daw siya makakatanggap ng malaking settlement dahil bumalik siya sa trabaho. Pero alam mo, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil mayroong kabutihan na itinanim ang Panginoon sa anak ko. Sa kasalukuyan talagang nalulunod ang puso ko sa katuwaan dahil ang pinakamahalaga na narinig ko doon sa part na yon, na ang anak ko gusto niyang maging matapat. Iyon ang pinakamalaking bagay na nakita ko na gawa ng Panginoon sa buhay ng anak ko, dahil ang anak ko hindi siya naghahabol ng malaking tira na settlement, kundi gusto niya mabuhay ng marangal at saka matapat. Pero ganun pa man, nagkaroon ng anak ko ng settlement. Sabi ng anak ko, nakausap ko siya nitong week na to, na makakakuha daw siya ng $4,000 doon sa settlement. Kasi binayaran pa yung doktor, binayaran pa yung lawyer, mga physical therapist, ganon-ganon. Pero okay na rin yun kaysa magsinungaling. Yung $4,000 parang pambayad lang yun sa kanyang car na nasira. Pambili lang ng second-hand car. Kaya parang ni-replace lang yung kanyang car. So, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil hindi nagkaroon ng anak ko ng long-lasting na damage sa kalusugan niya. Kaya I praise God, pinupuri ko ang Panginoon dahil totoo talaga na binabantayan niya ang ating mga labuhan at pinoprotektahan niya. So, nagpapasalamat ako kay Lord. Lahat ng papuri ay inaalay ko sa Panginoon at pagpapasalamat sa Panginoong Hesus na ating tagapagligtas. Amen. Amen. Napakagandang testimony. Sabi nga, alam ko, mini-minister mo siya nung maliit pa siya, perme. Sabi nga ng Panginoon, kung tayo ay tuturuan natin ang mga anak natin ng maliit pa, hindi nila malilimutan ito sa kanilang as they grow up. Yan ang nangyari sa daughter ni Sister Connie. Salamat, Panginoon. Sino pa po ang nasa prayer line na may testimony or prayer request? Hello po, Pastor Marina. Si Sister Jo po ito. Hi, Sister Jo. Magandang gabi po. Napakaganda mo. Ayos na po kagabi pa. Pasensya na. At ako'y nakikinig. Pero talagang parang ano ako kahapon. Pero ikwento ko na lang pag nagkita tayo in person. Anyway po, ang aking panalangin ay dapat po sa araw na ito, kami po ay uupo na at magkaroon na po ng meeting dito sa magiging employer ko. Pero I don't know why na parang na naman naudlot dahil busy siya, nagpunta siya sa dentista, so we didn't have the chance to talk again with the secretary. So
ang aking panalangin ay ang Lord ang manguna sa puso nila, na ang aking panalangin lamang ay kung ito ang kalooban ng Panginoon sa aking pag-aantay, dahil mukhang maganda naman na ang nagiging resulta, dahil ako'y ongoing sa training. Maging fair lang sila, na yung tama lang na magbigay ng benepisyo, yung kung ano yung karapat-dapat na tanggapin ng isang manggagawa ay mapagkaloob din nila sa pamamagitan ng pangungusap ng Panginoon sa kanilang puso. At sabi ko nga, Lord, ikaw na po ang manguna po. So yun lang po, kung ano po yung tama po, gano'n po lang. Hindi ako mahangad ng sobra-sobra, kundi yung tamang-tama, dahil malaki din yung responsibilidad ng house managing na papagawa sa akin. So, Amen. ibig sabihin, malaki-laki ding task, kaya na maging naman sila, maging generous ba? In Jesus' name. Okay. Opo, Amen. salamat po. At mangyari na nawa, para hindi na nakabitin po. Amen. Sister Connie, pwede mo siyang itaas, si Sister Jo, sa kanyang prayer request? Yes. Thank you. Ang God's will, ang kanyang desire. Amen. Pwede bang English na lang? Nahirapan kasi ako eh. Hindi kaya. Sige lang, English. Lang. Pare-pareho tayong Pilipit. Okay. Go ahead. Yung Tagalog ko kasi, sa kalye ko lang natutuhan eh. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Father God Almighty, thank you, Lord, for bringing us together with the fellowship of this prayer line, oh God. And Father, we thank you, Lord, for tonight, oh God, that we are well, that you provided. You provided us with our home. You provided us with our health and everything that we need, Lord God. We lack nothing, oh Lord God. You have provided us, Lord God. We just so thankful tonight, Lord God. We are very, very grateful, Lord God, and especially, Lord God, that you're providing a job for Sister Jo, oh Lord God. We just thank you so very, very much for that opportunity, for that open door, oh Lord God. Father in heaven, Lord, we just lift up the situation, Lord God. We ask, Lord God, that everything will be done, Lord God, in according to the right procedure when she gets her work, Lord God, that she will get the right benefit, Lord God, and she will have the good working condition and good working relationship with her employer, oh Lord God. We just ask, Lord God, that this will be coming to a completion, oh Lord God, that Father God Almighty, by your mighty hand, Lord God, that everything, Lord God, will come to a good testimony, Lord God, that Sister Jo, not only that she will get a job that she's asking for, she will be able to minister, oh Lord God, that she will working also, not only working for these people and working to earn a living for herself, but also doing your work while she is at her job, oh Lord God. And Father, we just ask, Lord God, that you will touch, Lord God, her going to be employer, Lord God, that they will be kind to her, oh Lord God,
that uh, they will give her what is uh, accordingly that what they should uh, get for her work wages, Lord God, and that you will give her a favor at her job, oh Lord God, and also, Father, that you will give her, Lord God, the strengthen her, oh God, and physically and also her faith. You strengthen, Lord God, you increase her faith, Lord God, that she will be, Lord God, she will be encouraged, Lord God, to be a testimony, Lord God, that Father God Almighty, that she will be, Lord God, a light, Lord God, into a people, Lord God, who needs to see the light and who needs to know Jesus Christ, our Lord and Savior, oh Lord God. Father in heaven, we also ask for everyone that is, Lord God, going to be in contact with her, that they will see Jesus in her life, oh Lord God. And also, Father God Almighty, that we lift up her family in the Philippines, and also her niece, and also the family of her brother that passed away. And we just lift up, Lord God, this family, that you will provide for them, that you Lord God, meet their needs, Lord God, that they will lack nothing, oh Lord God, because, Lord, you are our provider, oh Lord God, and we put our trust and we put our hope in your hand, oh Lord God. And Father, we lift up also the rest of her family, Lord God, her sisters and her brothers, Lord God, that you will also, Lord God, bless each and every one of their family, oh Lord God. Also strengthen their faith, oh Lord God, that they will draw close to you, and Lord God, that they will be encouraged, Lord God, to serve you and to live a life that is acceptable to you, that they may walk, Lord God, all the time in the path of righteousness, Lord God, that they will bring their children, oh Lord God, to come and draw close to you, Lord God, and to know you, Lord God, that they will raise godly people around them, oh Lord God. And Father, oh Lord God, we mention also our other sister, Sister Lila, who's always still seeking for a job. We pray for a blessing in her life, oh Lord God. Lord, I don't know in what way it will come, but we trust you, Lord God, because we cannot fathom your ways, oh Lord God. Your knowledge is so deep, oh Lord God. You have a million ways over and over, oh Lord God. We are very limited, but you are not, Lord God. Everything is possible to you, Lord God. Impossible doesn't exist, Lord God, in you, oh Lord God. It's only for the people who don't believe. But we believe, Lord God, that everything is possible, Lord God, to you. Lord God, we lift up Sister Lila, that you will provide and, Lord God, meet her financial need, oh Lord God, and give her a touch of healing also for her knee, for her arthritis, Lord God. We pray for a healing for her, Lord God. Touch her knee right now in the name of Jesus. We ask for a complete healing and deliverance, oh Lord God, that she will be encouraged, oh Lord God. We just thank you so much tonight. Also, Father in heaven, Lord God, we also ask for everyone, Lord God, in the prayer line, Lord God, that you will bless us with a strong faith, oh Lord God, and we be encouraged, Lord God, to keep on serving you and loving you. Open our hearts, Lord God. Give us the spirit, Lord God, spirit of obedience, oh Lord God, and a spirit of giving, oh Lord God, a spirit, Lord God, that listens to you, that hear you, a spirit, Lord
God, that seek you, Lord God, a spirit that loves you, Lord God, and Father God in heaven, a spirit, Lord God, that is always, uh, always seeking to be close to you, Lord God, and always ready to serve you, Lord God, and also, Lord God, ready to live a life, Lord God, that is pleasing to you, O Lord God. We just thank you tonight, Father in heaven. Thank you for our brothers and sisters, Lord God, who are participating in the line. Thank you for everyone, oh God, and our brothers and sisters also who needs, Lord God, a blessing. We pray for a blessing for all our brothers and sisters in the Lord God, especially in difficult area right now, Lord God, in Russia. We pray for our brothers and sisters that you will bless them, oh Lord God, with probation, Lord God, because they're in difficult situation, oh Lord God. Bless them with courage, Lord God, to firm, stand firm in the Lord. Lord, bless them, Lord God, with a strong faith and a grateful heart, oh Lord God, and a loving heart to serve you, oh Lord God. And we just, Lord God, lift up also, Lord God, the ministers, Lord God. Yung mga kapatiran namin, Lord God, na naglilingkod sa pamamalakad ng iyong simbahan, Lord God. At Lord God, we just lift them up to you, Lord God, for your blessing, Lord God, and for your guidance, Lord God, and for your healing if any is ill right now. We pray for healing, oh God. We just thank you tonight, Lord God, in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Thank you. Amen. Amen. I call on Sister Claire to pray for all the other needs. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for the word that you gave us through Pastor Marina, that, Lord, you're coming soon, Lord God. And, Lord, we pray, Lord God, that we all would be ready for you when you come back, Lord God. Lord, we want to lift up to you, Lord God, Reverend Winfield, Lord God, for healing. We also pray, Lord God, that you would give him a good report as he goes for a biopsy, Lord God, that, Lord, you would give him in his favor, Lord God, your healing, Lord God. Lord, we also pray for provision for Saturday to open up for street outreach, food distribution. We also lift up to you Minister Mike for health and provision, Minister Joe White for ministry extension of the territory, and also Minister Robin Lynn. We lift up to you the body of Christ, that every member and those who will be a part of Saturday service in Middle Village and Sunday service in Elmhurst. We also lift up Elmhurst Park opening near the church for street outreach. We also lift up the church for financial provision. Lord, we also lift up to you a 12-year-old Shayna who lives with her alcoholic mother and drug addict father, who has already started trying alcohol and some heavy drugs. She's very caring, intuitive, intelligent young girl. She's already been through some struggles with self-cutting and suicidal ideation. She's getting counseling now, which she says she enjoys and finds very helpful. But we believe God can do a miracle for this young girl, and that many people will be set free from years of drug use and out of dark, dangerous situations. Lord, we want to lift up to you all those who need healing tonight, Lord God, that, Lord,
we also lift up to you 22-year-old Caitlin, who's pregnant with her second baby, and her husband Sonny, for God to work in this young couple's life, and that He would help them in their relationship, that the emotional baggage that they have both brought in would be dealt with in an appropriate way, so that their relationship can be strong and for Jesus to be at the center. Lord God, we want to lift up all those who need healing tonight, Lord God. We thank you, Lord God, that you're our healer, Lord God, that, Lord, you're our Jehovah Rapha, Lord God. And, Lord, we pray, Lord God, that you would touch each one of the people on this prayer line who needs healing, Lord God. We lift up your people to you, Lord God, and we ask you, Lord God, for your healing power, your blood, Jesus, your precious blood to cleanse them, Lord God, to wash over them, Lord God. And, Lord, we pray, Lord God, that you would forgive them of their sins, Lord God, that, Lord, whatever is causing their sickness, Lord God, that, Lord, we come against the spirit of infirmity in their lives, Lord God, and we pray, Lord God, that your healing power, Lord God, would be applied upon them. Your precious blood would be applied on these people, Lord God, and, Lord, you would bring wholeness and complete healing and restoration in the lives of your people, Lord God. Lord, we also pray, Lord God, for our leadership, Lord God. We pray for Pastor Mel and Pastor Marina, Lord God, that, Lord, you would continue to fill them with your Holy Spirit's presence and anointing for wisdom, understanding, discernment, Lord God. And, Lord, you fill them with the fire of your Holy Spirit, Lord God, that as they minister to your people and bring healing to your people, Lord God, that, Lord, your supernatural power, Lord God, would flow through them, Lord God, to your people, Lord God. And, Lord, that many, Lord God, will come to salvation. Many will be healed, Lord God, through your name, Jesus, through the power of your Holy Spirit, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, for putting them as shepherds over us, Lord God. And, Lord, we pray, Lord God, for the expansion of the territory of the church through them, Lord God. Lord, we also pray, Lord God, for Consuming Fire Radio Ministry, Lord God, through Evangelist Mike, Lord God. We thank you, Lord God, for the opportunity that you give us, Lord God, on this prayer line, Lord God, to, Lord God, to go forth, Lord God, with, Lord, your word, Lord. As your word goes forth, Lord God, we pray, Lord God, that it would touch the hearts of your people, Lord God, that, Lord, you would speak to them, Lord, through your word, Lord God. And, Lord, we thank you, Lord God, for the opportunity that you give us to pray on this prayer line, and also for the word to be preached on this prayer line, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for what you're doing in this ministry, Lord God. And, Lord, we thank you and we give you all glory, honor, and praise, Lord God. Be glorified through this prayer line. In Jesus' name we pray. Amen. 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 Thank you, Sister Claire. Ma-pray ka, ma. Ma-pray ka. Pray. Mangag ka. Okay. Magpipray daw si Mama. Okay. Magandang gabi sa inyo lahat, mga kaibigan. Nagpapasalamat ako na binibigyan ako ng lakas ng mahal na Panginoon Diyos. At naandito tayo ngayong gabi. Ngayon magkakanta ako ng konti. I love you, Lord. And I lift my voice to worship you, oh my soul, rejoice, take joy, my King, in what you hear,
Let it be a sweet, sweet sound in your ear. We exalt thee, we exalt thee, we exalt thee, O Lord, we exalt thee, we exalt thee, O Lord. Maraming salamat sa iyo, Panginoon. Sana bigyan tayo ng mahal na Diyos ng mga malinaw na isip at magandang katawan. Sa pangalan ng Diyos, ang atang Diyos, Espiritu Santo. Amen. 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 Sister Jo, Yes po. pwede mong i-lift up ang mga relationships, ang parents and children and husband and wives relationship. Amen. Relationship. Amen po. Sige po. Diyos Ama na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa gabing ito na kami po ay pinagtipon-tipin mo, O God. You gathered us together to worship your name. Thank you so much, O Father God, for your mercy. Thank you so much for your love. Thank you for your forgiveness. Thank you so much, Father God, that we can call to you, Abba Father. Thank you, Father God, that you have given this prayer line to minister to one another, Lord, O God. And thank you so much for your word tonight, O God, that your word is true, your word is powerful. And Father God, that whatever you said in your word, O God, you always, Father God, you've always, Father God, Lord, what you ever promise us, O Father God, you always fulfill it, O God. And God, sa gabing ito, Panginoon, panalangin ko sa iyo ang mga mag-asawa, Panginoon, husband and wife, at ganoon din po ang kanilang mga anak, children, O God, and the relationship of their parents, O God. Lord, thank you so much, God, that you will, Father God, pour out the love of the child to their parents, O Father God. That Father God caused them, O Father God, to have a fearful heart with you. Because, God, you said in your word that the beginning of the fear of the Lord is the beginning of wisdom. And Father God, thank you so much, God, that you will be the one of Father God to grow the seeds to the children of Father God. The fear of you, Lord of God, will continue, Father God, to grow in their hearts. And that, Father God, may you use them, oh Father God. Father God, thank you, Lord, that even the parents of Father God also give them wisdom on how to deal with their children, oh God. And that they will learn also to respect and love the opinions of these children, oh God. Give them great understanding, oh Lord, oh God. And Lord, I lift up, oh God, even the husband and wife of each of this prayer line, oh God. We pray, God, that you be the one, oh Lord, oh God, to let the love, understanding, and everything will grow, Father, Lord, oh God. Thank you for the fruit of the Holy Spirit, O Lord, O God, that you will give to them, O Lord, O God, and to us. Thank you so much, O Father God, that oh, Holy Spirit, lead me, O God, in the name of Jesus, O Lord, O God. Whatever you want to say, O Lord, O God, may it be done, O Father God. Remove the confusion, O Father God. You are the God of order, O Lord, tonight, O God. And do not let the enemy, O Father God, win. But you're more than victorious and conqueror, O God. Father God, thank you so much, O God, that you will continue, O Father God, to reveal your word, O God, upon your children, upon to all who are listening right now, to all the families, O Father God. Thank you so much, O Father God, that you will
bring peace to every home, O Lord of God. Peace and love, O Lord of God. And thank you so much, O Father God, that God, as we seek you, Father God, seek your kingdom first, and everything will be added unto us. And thank you so much, O Father God, that you will create a heart that will always longs for you, O Lord of God. And thank you so much, O Father God, that create in us a pure heart, O God, and satisfy us with your word, O Lord of God. Thank you so much, O Father God, O Holy Spirit. And even tonight, O Lord of God, I give you all the glory and honor and praises, O God. To you alone, O Father God. Father God, once again, we thank you and we praise you, O Lord. And for this we ask in Jesus' name. Amen. 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 Salamat, Sister Joe. Amen. Amen. Sister Lai, Po. pwede Po, pakitas ang ating bansang Pilipinas at saka ang mga leaders, even America. Okay? Okay. Kakatulang mo ako ng pag-ibig. Umawit po tayo nang sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Amen. Pag-ibig ang siyang pumukaw sa ating puso at kaluluwa, ang siyang nagdulot na sa ating buhay ng gintong araw at pag-asa. Pag-ibig ang siyang buklod natin, di mapapawi kailan pa man. Sa puso't diwa, tayo'y isa lang, kahit na tayo'y magkawalay. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Sikapin sa ating pagsuyo, ating ikalat sa buong mundo. Pag-ibig ni Jesus ang siyang sumakop sa mga pusong uhaw sa pagsuyo. Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig, magmahalan tayo't magtulungan. At kung tayo'y bigo, ay huwag limutin na may Diyos tayo nagmamahal. Diyos ay pag-ibig, Diyos ay pag-ibig. Marami pong salamat, Diyos Ama, at kami po ay pinagkalooban nyo ng oras na makapagpuri po sa inyo at makapagtipon-tipon sa pamamagitan ng prayer line nito. Sa gabi pong ito ay aming itinataas sa inyo ang aming bansang Pilipinas, Panginoon. Lalong-lalo na po ang mga pamunuan ng aming bansa. Nawa po ay makapangyari ang katapatan, Panginoon, at pagkatakot sa inyo bilang aming Diyos, at bilang katapatan sa panunungkulan, Panginoon, ay magkaroon po sana sila ng pag-ibig at higit na
makadiwa at makapusong paglilingkod sa buong bansa, Panginoon, sa mamamayang Pilipino, at higit sa lahat ay maging matapat sila sa kanilang tungkulin. Mawala na po sana ang mga espiritu ng pandadaya na nasa sa puso ng mga iba, hindi po naman sa lahat, at ganun din ang masamang bisyo ng pagnanakaw, Panginoon, sa kabanang bayan. Pagkalooban mo po kung magkakaroon man po, Panginoon, ng mga pagsubok na darating, sana po ang mga pinuno, ang pamunuan ng aming bansang Pilipinas, Panginoon, ay umakto po ng buong katapatan at walang haring, wala pong pag-iimbot sa kanilang mga puso tungkol sa mga pera na donasyon at sa mga hindi lang po pera, kundi bagkus sa iba pang mga bagay, pagkain, damit at iba pa po. At nagpapasalamat po kami sa mga tumutulong, Panginoon, sa mga nasalanta po ng lindol, bagyo at baha, na hanggang sa ngayon sa kasalukuyan ay mayroon pa rin pong programa na nangangalap po ng tulong dito sa Amerika sa programa ni Dr. Oz, Panginoon. Meron pong nangalap ng mga benepisyo para sa mga salanta ng bagyo na idinaos sa Madison Square Garden, Lord. Nagpapasalamat po kami sa ipinagkakaloob ninyo sa puso ng bawat tao na ito na buong puso po magkaloob ng kanilang panahon at pag-iisip na maitaguyod po ang kahirapang dinaranas ng aming bansang Pilipinas at ang mga mamayan nito. Itinataas din po namin, Panginoon, ang mga nasalantang lugar. Pagkalooban niyo po sana sila ng masiglang pananim, masiglang karagatan, at ang pamumuhay na maitayo muli ang lahat ng mga nasirang bahay, Panginoon, para sa bawat pamilya na biktima ng bagyo at baha at lindol. At higit sa lahat, Panginoon, ang mga paaralan po ay para sa mga bata, makapag-aral din po sana silang muli ng maayos, at ang mga hindi lang po ang mga ang mga pananim, higit sa lahat, gayon din po ang mga trabaho ng mga tao ay kaawaan niyo pong ibalik sa kanila, Panginoon, higit pa sa mga nawala sa kanila, Panginoon. Ang mga mula po sa matatanda hanggang sa kabataan, Panginoon, na nagdaranas ng hirap, kagutuman at mga iba't ibang karamdaman, iligtas niyo po sila, Panginoon, patibayin ang kanilang mga katawan sa kabila ng kakulangan sa pananalapi, kakulangan sa pagkain, kakulangan sa pananamit, at kakulangan sa mga gamot. Nawa po, Panginoon, ay muling maibangon ang mga lugar na ito at maging isang masiglang muli na tahanan ng mga tao, Panginoon. Tinataas din po namin sa inyo ang bansang Amerika na talaga po naman na napakamatulungin, sapagkat kahit saan po may giyera, kahit saan po may taggutom, kahit saan po may mga nasalanta, ay lagi pong nakatulong ang bansang Amerika. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang pamunuan ng bansang ito mula sa presidente hanggang sa mababang galamay ng gobyerno ng Amerika, Panginoon. Salamat po sa mga matatapat na pinuno na nagtataguyod sa magandang adhikain ng bansang Amerika para sa mga mamamayan at sa kanilang dakilang at bukod sa kalooban ng pagtulong sa mga ibang parte ng mundo, Panginoon. Ang bansang Amerika rin po, sa kabila ng mga kaluwagan, ay marami na rin po ang naging problema. Ang mga tahanan po na sa iba't ibang lugar ay nagdaranas din po ng baha dito, at ang mga bahay na nasira din po ng mga tornado, Panginoon, ay nakakaawa rin po ang mga pamilyang nasalanta. Kaawaan niyo po sana sila na tulungan din po, Panginoon, lalo na ang mga kabataan
at mga sanggol na kapapanganak po lamang na nabiktima po ng ganitong mga kalamidad, hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa bansang Amerika rin po. Pagkalooban niyo po ng mga trabaho, ang walang trabaho, napakadami na po ng unemployment rate ay napakataas, dear God. At saka yung pong mga bisyo ng mga drugs, Panginoon, nagkalat po ang mga biktima at kasalukuyang ipinagdurusa ng mga magulang ang kanilang mga anak at asawa na nalulugmok sa bisyo ng ito, alak, droga, sigarilyo. Panginoon, harinawa po na ang mga espiritu ng kaaway na naglulugmok sa bawat pamilya na sa halip na mabuo ay nasisira po ng dahilan sa iba-ibang bisyo na nagpapahirap sa kanila, Panginoon. Nawa ay lisanin po ang kanilang mga katauhan ng mga espiritong masasama na ito at mapalitan po ng inyong banal na espiritu na maging dalisay muli ang kanilang puso sa pagmamahal sa inyo, Panginoon. Hindi lang makapaglingkod po sa inyo, kundi buong puso po sanang isuko ang kanilang mga katayugan at karamdaman at mga pagnanasang hindi kaaya-aya sa inyong paningin. Kayo po ang magpala sa lahat, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ating mahal na puso at sa mahal na pangalan po ni Jesus, Diyos Amang, kasama po ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Thank you, Sister Lai. Ama, salamat sa gabing ito na tinipon mo kami sa iyong harapan. Salamat sa iyong presensya. Salamat sa prayer line na ito. We thank you, Lord, that we lift our voices, Lord, in one accord. We recognize, Lord, that you are God and everything was made by you, Lord. And we thank you that we speak the same thing. There is no division among us, Lord, and we perfectly joined together in the same mind. Grant us, Lord, that we speak boldness. Your word comes out, Lord, from your people in boldness, Lord God. We thank you, Lord, that everyone in this ministry have the gifts for the edifying of this body, Lord. Thank you, Lord, for the knowledge of the Son of God, Lord. Thank you, Father, for giving us everything that we need, Lord God, especially to speak the truth in love, Lord God. Lord, salamat na ikaw ang naggagabay sa bawat isa sa amin. You are instructing us in the way which we should go, and that you are guiding every one of us with your eye. Thank you, Lord, for your guidance and leading concerning your will, your plan, and your purpose in our life. Thank you, Lord, that you are the shepherd, Lord, whom we follow, Lord God. You lead us, Lord, in the paths of righteousness for your name's sake. Thank you, Father, that our path, Lord, is growing brighter and brighter, Lord. Thank you, Lord, that you are always there. You made us unto you. Jesus made us, Lord, unto us wisdom. Hallelujah. Thank you, Father, for directing our paths, Lord, and we believe that as we trust in you, Lord, completely, you will show us the right path of life, Lord God. Salamat, Lord, sa mga pamilyang na andito represented, Lord. Put a heads of protection in each family, Lord God. Even this night, Lord God. Put a wall of fire around them, Lord God, and set your angels round about them, Lord God. Salamat, Lord, na
Ikaw nga po ang aming takbuhan in times of trouble, in times of need, in times of confusion, Lord God. Salamat, Lord, na kami nga po ay nakatira sa iyong kanlungan. Ikaw ang aming kanlungan, ang aming proteksyon, Lord God. Ikaw ang lahat-lahat, Lord God. Salamat, Lord, na hindi mo kami pinapabayaan, hindi mo kami iniiwan, Lord God. And na isang tawag lang sa iyong pangalan ay sinasagot mo kami, Lord God. You will never leave us, Lord, in trouble. And you will satisfy us, Lord, with long life and show us your salvation. Salamat, Lord, na walang makaka-separate us from your love, Lord God. At sa gabing ito, Lord, ay nagpapasalamat kami sa iyo. Nagpapasalamat kami sa iyong presensya. Nagpapasalamat kami sa lahat ng mga prayer requests, Lord God, na narinig mo, Lord God, na even now you are preparing for the answer, Lord God. Salamat, Lord, na hindi mo kami iniiwan. Nariyang ka sa aming katabi, Lord God. And tonight, Lord, we gave you all the praise and the worship, Lord God. Salamat, Ama, sa ginagawa mo sa prayer line na ito at katagpuin mo po ang mga pangangailangan ng bawat isa sa amin, Lord God. At sa gabing ito, sa aming pagtatapos, Lord, ikaw po ang manguna sa lahat ng aming gagawin, even this time at sa aming pagising bukas, Lord God. Be with us always in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Meron pa pong gustong mag-pray? Amen. Amen. Salamat po sa kanta ni Nanay. I'm blessed. Paborito niya yan. At tayo po ay kung wala nang ibang magpipray or praise report, tayo po ay Excuse me po, Pastor Marina. Ha? Pwede kong ipagdasal ang mapayapang paglalakbay ni Sister Jo, yung anak po ni Pastor Mads. Dadating ho yata itong week na to para mapayapang paglalakbay mula sa Canada hanggang dito. At saka a blessed reunion for both of them and the family, other family members. The Lord. Okay. Salamat po. Mayroon akong isang prayer request na sana magkaroon na ng kasagutan yung nawawalang Malaysian Airlines. Alang-alang sa mga pamilya, mga pamilyang nangangailangan ng kasagutan. At yung comfort sa mga pamilya na sa kalukuyan ay naghihirap ang kalooban dahil hindi nila alam kung ano talaga ang nangyari sa kanilang mga pamilya. At sana, Lord, na i-reveal ni Lord kung nasaan yung airplane na yan. Amen. 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 With the airline. Yeah, that's true. Pwede rin po ipanalangin ang pamilya po ni Peter, yung kapitbahay po na ngayon na namatay kagabi, na alipin po ng Banal na Espiritu Santo sa pamimighati po nila. Thank you po. Amen. Naku, ang daming pahapon. Ako rin, pwede? Yeah, sandali. Okay, yung go ahead. Sister-in-law, ang pangalan ng sister-in-law ko si Donna Jones. She's suffering from COPD. Yung complete healing niya dahil she's trying to withdraw from that nicotine, na nagkaroon siya ng problema sa nicotine. So, yun po. Anong pangalan niya? Donna Jones. Oo. Nakalimutan ko kanina. Okay. Si Sister Connie, yung Malaysia Airlines.
Labuan. Si Sister Lilas, yung family ni Pastor Mads. Yeah. At Si Joy. Kasi, sino yung lalaki? Peter? Peter, yung name. comfort, parang Kapitbahay comfort ko sa naman. kanya. Comfort po sa family. Thank you. Oh, okay. Comfort. Okay. Anong pangalan ng anak niyo, Pastor Mads? Joy. Joey. Joy. Oh, Babae, Joy. Joy. Oh, Joy. Marami tayong joy. The joy of the Lord. Amen. Traveling mercy. Opo, thank you. Okay. I'll call Sister Claire. Heavenly Father, we thank you, Lord, for tonight. We thank you, Lord, for Sister Joe, for Sister Lai and Sister Connie. And Lord, as we close up, Lord God, we also want to lift up the rest of the prayer requests that we forgot before for Pastor Madge's daughter Joy, for traveling mercy as she goes to Canada to have a family reunion, Lord God, and also for his wife and for him for complete healing and restoration, for Sister Lila's neighbor, Peter, to bring peace and comfort to his family, Lord God. And Lord, we also pray for salvation of any family members who still don't know you yet, Lord God. Lord, we also pray for Sister Connie's request for the Malaysian Airlines, Lord God, that, Lord, we pray for peace for the loved ones, Lord God, and Lord, whatever they're going through, Lord God, that, Lord, you would be with them, Lord God, and give them strength through what they're going through, Lord God. Lord, we also pray for Sister Joe's sister-in-law, Donna, that, Lord, you would bring her complete healing, Lord God, from her COPD, Lord God, that, Lord, the nicotine, Lord God, that, Lord, it would not affect her anymore, Lord God, that, Lord, you would just restore her from that nicotine, Lord God, and bring her to normal breathing, Lord God, normal respiratory function, Lord God, in her body, Lord God, that, Lord, you would just take away that sickness, that infirmity from her, Lord God. And tonight, as we close up this prayer line, Lord God, we pray, Lord God, we thank you, Lord God, for the answers that will come to the prayers that we've brought to your throne tonight, Lord God, that, Lord, we thank you, Lord God, for listening to each of the intercessors as they cried out and made their requests known to you, Lord God. Lord God, we thank you, Lord God, for everyone who prayed on behalf of each other, Lord God. And we thank you, Lord God, for the privilege that you give us, Lord God, to come before your throne of grace, Lord God, to lay our requests at your feet, Lord God. And Lord, we thank you for the answers to each request, Lord God, is coming, Lord God. And we thank you in advance for the prayers that will be answered tonight, Lord God. Lord, we thank you, Lord God, that as the prayers are answered, Lord God, Lord, we pray that the praise reports and testimonies of what you've done in the lives of your people, Lord God, would bring glory and honor to your name, Lord God, that people would see, Lord God, what a powerful, wonderful, healing, good, and generous and faithful and loving God you are, Lord. And Lord, tonight, Lord God, we thank you for your people tonight. We thank you for the silent listeners, Lord God, that, Lord, you've touched their hearts, Lord God, through your word, Lord God. And, Lord, you've spoken to them tonight.
tonight, Lord God. And Lord, we thank you for every praise report and every testimony that acknowledges what you've done in the lives of your people, Lord God. And Lord, tonight, Lord God, we just thank you for your goodness in the lives of your people. We thank you, Lord, for your presence and your love for your people, your care, your concern for each one of us, Lord God. Lord, tonight, Lord God, as we close, we thank you, Lord, for your people, that you would continue, Lord God, to bless each one of them, that, Lord, your light would shine through each one of them, Lord God, that they would see Jesus in the lives of your people, Lord God, and people would ask what our hope is, and you are our hope, Lord God. You're our reason for living, Lord. And Lord, tonight, we thank you for the opportunity that you've given us on this prayer line to reach your throne of grace, Lord God, to make our requests known to you tonight, Lord God. Lord, thank you, Lord God, for being mindful of each one of us, Lord God, to listening to each request tonight, Lord God. And Lord, we give you thanks. We give you glory, honor, and praise. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Salamat, Sister Claire. At dito po tayo nagtatapos. Tayo po on behalf of Glory Tabernacle Healing and Deliverance Prayer Line, together with Consuming Fire Radio Ministry, nagpapaalam na po kami at pagpalainawa tayo ng mahal na Diyos. Magtatapos po tayo ng papuri.